So ito ay sa mga kalars sa pinakamagandang lugar dito mga kalars sa Sitio Baliti, no, sa sakop sa Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Kasi yung kasada na to na parang biyak, di ba? So hello mga kalars. Good day sa inyo, no, bisag murag kaulanon na. Yeah. So for today's video mga kalars, no, dito tayo mula sa Pulang Lupa, Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. So kung hindi nyo to alam mga kalars, kindly watch my video, no, na kung paano pumunta dito sa Pulang Lupa sa Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. We're in dito mga iba't ibang tourist spot sa Sinuda. Pero isa lang mga kalars yung napuntahan natin dito, yung Greek Hills lang, kasi nga umuulan na kasi doon sa bundok. So baka malakasan pa tayo ng ulan, so bumaba lang tayo. Next week naman pupunta naman tayo doon sa Salurayan. So ito mga kalars yung highway na to, ito palang tadaan, no, papunta ron ang Loriga, papuntang Tabaw. Dito sa right papuntang Bukidnon. Bukidnon pa naman dito, pero papuntang Quezon, ganun, Valencia, ganyan. Yan mga kalars ha, dito sa Sinuda, sakop ng Kitaw-Taw, Bukidnon. So dito tayo mga kalars sa daan. Instead na pabalik tayo doon papuntang Quezon, pabalik sa Valencia, dito ulit tayo dadaan mga kalars sa kalsada na to, papunta ron sa White Kulaman. Pagdating natin sa White Kulaman, liliko tayo sa kanan kasi papunta tayo ng pabalik ng Quezon. May daanan kasi yan doon. Kung sa left ka naman papunta, dadaan pagdating mo doon sa White Kulaman, papunta ka naman ang Arakan, North Cotabato. Same sa pagpunta natin dito sa last na punta natin dito sa Greek Hills sa Sinuda, almost 2 years na. Yung tulay na to ongoing pang construction, pero ngayon dito na talaga pwede madaanan, no, pwede na talaga siya madaanan. Pero yung kasada na yan parang hindi pa talaga natapos, no. Kapag dito kayo sa Sinuda tapos hindi nyo gusto dumaan dun sa pinaka highway talaga, no, pabalik sa Quezon, papuntang ini part o Bukidnon, ay pwede kayo dumaan dito mga kalars. Unang daan namin dito dati, rough road pa talaga to, lalo na nung doon na kami pumupunta sa One Tree Hill, no. Kasi kapag gusto mo pumunta ng One Tree Hill mga kalars, dito ka pwede dadaan. Yan, no. Hindi pa kasi nagsemento kasi yan sa taas, kaya dito muna tayo for the meantime na dumadaan. Bakit naman kalars na dito ulit tayo dadaan? Kasi ang last nating daan dito, semento na kasi ang kalsada doon sa White Cool, ang tulay, natapos na yung tulay. Pero yung kalsada na madadaanan natin, puro para road. So let's find out, no, kung sementado na ba, kasi yun nga, yung last na daan natin dito, ditong area na semento na to. Pero let's find out kung hanggang saan na ba yung sementado na kalsada, no, nakarugtong ng kalsada na to papuntang White Kulaman. Sakop pa rin yan ng Kitaw-Taw, Bukidnon. So maganda dito mga kalars kasi nga yung madadaanan mo dito mga kapinyahan, ganyan, no. Pero beware tayo sa mga motor kasi nga, oh, ang daming lupa pala dito, dyan galing, no. Ang dala ng mga pumapasok din sa pinyahan. So dito lang naman na banda mga kalars. I still remember nung unang daan namin dito ni Sarge Travel dati, nung pumunta kami sa One Tree Hill. Ano pa to mga kalars, rough road to, no, rough road talaga. Tapos pulang-pula masyado yung lupa, kaya mahirap, no, nakakatakot daanan ng mabilis. Pero ngayon sementado na nga, pero daanan kasi ng mga heavy equipment, no, na nagtatrabaho dyan sa pinyahan. So ang pamagat ng vlog natin ngayon mga kalars, Sinuda to Quezon Road via White Kulaman. Kasi mula sa White Kulaman may madadaanan pa tayo ng sakop ng Kibawi. Parang umuulan kasi dun mga kalars, so wag naman sana. Wow, ang ganda talaga ng view dito. Umulan nga talaga mga kalars dito kanina, oh. Buti nga umalis na tayo dun sa Pulang Lupa. Umulan din pala dun. Kalahin mo yung mga kalars, simentado na yung kalsada na to, na dati rough road lang to masyado. Wow. So tingnan natin dito mga kalars, no, kung nasemento na ba yung kalsada yan dito na may munting sapa dito sa baba. Yan, no, may naglagay rin sila ng parang view deck dito pala, oh. Yan lang.
So hindi pa nga talaga na semento pala yan dito mga kalas. Pero ongoing na pala yung pagtatrabaho dito mga kalas, kasi natambakan na. Ang problema lang kasi umuulan kasi palagi, kaya tatangay ng tubig ulan yung mga lupa na tinatambak dito. Pero for me mga kalas, ang laki ng progress nito mga kalas. Meron kasing creek kasi andyan, or maliit na sapa, kaya dapat lagyan talaga ng culvert or tulay. Yun lang. Kasi nga umuulan nga dito, ito talaga yung i-expect nyong madadaanan. Pero madadaanan to mga kalas na kahit 4 wheels. Kahit 4 wheels makakadaan dito. Siyempre kung wala ka namang planong dumaan dito, okay lang din. So may mga planong dumaan lang na mga taga rito. Yun lang yung medyo mahirap. Tapos dito, okay naman, 'di ba? Mas worse to nung hindi to natambakan kasi loose gravel masyado yan dito mga kalas. Yun lang, madulas lang yung kalsada. Dito tayo sa gitna kasi maraming bato. Di ba? Kayang-kaya lang. Medyo madulas kasi ito ng mga kalas yun. Lupa. Yan ang ganda ng pagkaukit. Dito lang nga lang mga mga kalas, heavy equipment ng construction. Siguro UBI ang nag-construct yan dito. Basta para sa akin, okay na talaga yung kalsada na to para sa akin kaysa doon nung unang daan natin dito. Timing lang kasi, umuulan kasi nung dumaan tayo dito, pero tapos nga lang ng ulan Talagang widening pala yan dito mga kalas, pinalaki nila. Yun lang, para mas malawak talaga yung kalsada dito. Yun pinalaki pala talaga yung kalsada rito. Wow. Kaya ba yan ang motor mo dito na talagang puging-pugi na na hindi na makabili ng brief dahil pampagwapo lang ng motor? Dito tayo karira. Ayan, sobrang laki na nga dito. Yan mga kalaso. Wow, makikita na ng kahoy ng 1 Tree Hill dun. Maliit lang kasi ito mga kalas yung kalsada na to nung last na daan natin dito, or nung ilang beses na dumaan tayo dito, maliit lang to. Ngayon talaga na talaga, sobrang lawak na. Para lang talaga sa for concreting na talaga yung sitwasyon ng na to, kalsada na to. Concrete na lang yung kulang nito. Yun lang umuulan. Sayang. O yan mga kalas, kapag pupunta kayo ng 1 Tree Hill, dito kayo mga kalas sa daan. Ewan ko ba kung open pa rin yung 1 Tree Hill ngayon. Basta dyan mga kalas ang daan yan may sa image 1 Tree Hill. Maganda doon kasi may maganda kasi yung mga kalas na campsite, at saka mayroon na rin mga rooms na pwede matulugan. Ano ba yung pwede nyong ma-experience kapag pumunta kayo ng 1 Tree Hill? Pwede kayo makapunta sa 6 na waterfalls mga kalas, na kung saan dyan lang mismo sa malapit sa 1 Tree Hill ang pinakapunuan ng pinakamalaking falls. Pero ang nagandahan ko lang dito, yung kalsada na to ayos luwag, diba? Parang hindi ko akalain na nakapunta na tayo dito. Parang kailan lang yun, pero almost 2 years na yung last natin nadaan dito.
pala yan dito, no? Unsa na nga barangay diri? Unsa nga barangay diri? Ah, Pinanubuan. Okay. Barangay Sinuda. Ay, ano ni sitio na ni? Ah, magamat to. Dili mo lapos ko dito sa White Kulaman. Ah, bayaran ni. O sige man ko gagi diri pero dili ko kami mures gyapon sa mga ngalan sa lugar ba. Ah, Sinuda ka dili ko kanang dito sa. Oh. Ang kani Pinanubuan na diri, no? Sinubuan na ni diri dayon ni sakop. Ang tapos dito sa Ukang unsa di Pagong katong bato nga buak ba? Sakop to siya sa kuan. Baliti, no? Baliti. Sakop sa Sinuda gyapon. Sityo ra na. Sitio ra ng Sinubuan, baliti. Oo, lagi. Kani barangay gyud. Ura gyapon sitio bro. Kay murag Sinuda gid ang ano, di ba? Sige, ga-vlog mong gud kugod. Oh, gi-vlog na mong dalan. May sticker. Na. Gariyo. Shout out. Unsay ngalan nimo? Sandro. Okay, shout out kay Sandro, no. Yan. So diretso ko. Sige. Ready? Sige. Yan mga kalars. Yung barangay pala na yun is lagi ko lang makakalimutan mga kalars. Pinanubuan pala, Pinanubuan. Hindi pala siya barangay mga kalars, parang sityo ng Sinuda. Pero Sinuda kasi mga kalars, sobrang laki na kasi ng Sinuda. Totoo nga talaga pwede siyang gawing municipality na, no? Kasi ang laki kasi ng Sinuda. Tapos parang ano, bibo ma. Kasi dito sa Sinuda, dito maraming mga tourist spot mga kalars. Kaya syempre kapag nagbabayad sila ng tax sa mga establishment dito, so malaki yung ira ng Sinuda. So Pinanubuan dito. Sunod nito katong sa Umang ni Pagong ay sakop yun ng Baliti pala, lagi ko nakakalimutan. So yan, no, dito mga kalars yung school ng Pinanubuan Elementary School, no, sityo lang ito ng Sinuda pero meron siyang sariling school. Kasi nga ang hirap siguro ng mga estudyante dito kapag walang school, no, na malapit dito. Yan yung school ng Pinanubuan Elementary School. Yan, no, Pinanubuan Elementary School. Sanay na tayo dito mga kalas kasi parang ikalimang beses na tayo dumaan dito. Yan pala mga kalas, oh, yung malaking ano na yan, parang rest house pala yan sana ng may-ari ng One Tree Hill. Sa kasamaang palad, namatay na kasi siya nung panahon ng pandemic, no. Ang ganda kasi mga kalas ng location, no, sa taas talaga ng ano, burol. Yan, no, sayang. So ito mga kalas, ito yung kaganda, yung kalsada na madadaanan nyo dito kapag dito kayo dumaan. Yun lang, yung kapal ng loose gravel dito, nakakatakot. Uy, wala nang ano dito ulan. Biro mo, may ginagawa ng bahay dyan mga kalas sa taas ng burol na yan, no? Wow, talagang ano talaga dito, unti-unting na de-develop, sa lalong-lalo na kung concrete na talaga yung kalsada rito. Wow, grabe, oh, overlooking na masyado mga kalaso. Makikita na yung kalsada doon papuntang ano mga kalaso, Quezon. Makikita rito, no, doon yung mga kalaso papuntang Quezon, no, ang kalsada. Ay, kung hindi yan Quezon, papuntang Arakan pala yan, paakyat, yun. Dapat kasi mga kalas, kapag dito ka dumadaan, dapat ano ka, be polite to the people who are living here. Kasi sila yung mga ano dito mga kalas, no, mga lumad marami dito. Ang dami ng bahay rito, oh. Yan, mga balhabal mga kalas. Yan yung pangunahing transportasyon dito mga kalas, habal-habal. Siyempre mag-giveaway tayo sa kanila kasi sanay yan sila sa kalsada na to, eh. Tayo nakigamit lang tayo ng kalsada nila rito. Nakikidaan na kumbaga. Wow. So we are now approaching mga kalas, no, sa Umang ni Pagong, no, yun yung biak na bato dito. Kung saan sobrang ganda, burol na bato, tapos inukitan sa gitna para maging kalsada. Yan, no, nakakatakot talaga yung gantong kalsada, pambihira talaga. Gusto gravel, eh.
O yun, oh. Yan. O, diba? Wow. Sa malayo pa lang kitang kita mo yung kagandahan niya mga kalars ng kalsada na to. Hopefully no, doon sa baba nito mga kalars isimentado na yung kalsada kasi matagal na kasing tinatrabaho yung kalsada na papunta ro sa tulay ng White Kulaman kasi hindi tayo makapatakbo na mabilis dito kasi grabe talaga yung loose gravel. Nakakatakot. So mga kalars, oh. Ay, hindi na tayo makakaakyat dun. Sinira pala talaga nila dito yung ano mga kalas, yung kalsada na yan, oh. Pinalaki pala nila, oh. So ito ay sa mga kalars sa pinakamagandang lugar dito mga kalars sa Sitio Baliti, no, sa sakop sa Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Kasi yung kalsada na to na parang biyak, di ba? Nung unang punta namin dito mga kalars na tumawid kami papunta ron sa White Kulaman, tumawid kami doon papunta sa daan papuntang Punchan, Quezon. Isa ito sa pinasilungan nung umulan nung araw na yun. So maganda sana dito kung umaga mga kalars kasi makikita natin yung Sea of Cloud doon. Very memorable mga kalars yung daan na to sa amin kasi pagdating kasi to sa White Kulaman, grabe yung nadaanan namin na kasada doon, no, mura parang 3 hours yata kami tumawid doon sa kasada na yun na parang palayan na puro putik, at saka tumawid pa kami ng ilog nun. So grabe, memorable talaga doon. So shout out kay Bro Ripolidon tsaka kay Bro Sarge Travel. So yan mga kalars, let's continue. So let's continue mga kalars kasi umuulan na. Sobrang ganda talaga ng kasada na ito mga kalars. Wala, no choice kasi talaga yung siyempre yung mga taga-engineering department, hindi naman pwede na hindi nila to lagyan ng kasada kasi nga bundok kasi to or burol. So kaya kailangan talaga na gigibain talaga yung bundok na to. So yan mga kalarso, yan ang gilid ng ano, naku po, sobrang loose grabe ng kasada dito, walang hiya yan. Meron pa naman akong phobia sa mga ganun. Wag lang sana. Yun, may araw dito mga doon mga kalas sa White Kulaman banda. Ayun pala mga kalas yung daan papuntang ano, Arakan. Ito yung sakop ng Sitio Baliti, Umang ni Pagong. Wow, ang ganda ng araw. Woo! So yan mga kalars. Yun lang naman ang kinakatakutan ko na part. Yan, oh. Wow, ang ganda. Ang ganda na dun mga kalars. Tsaka yung ito, grabe ito mga kalars, yung kasada na to, grabe ito ka. Ang lalaki ng bato dito mga kalars na parang ganyan, no? Mga ganyan, no, mga kalars, nagkabitak-bitak yung kasada dito. Pero ngayon, no, sobrang pino na. Kulang na lang yung semento nito. O diba? Iba talaga yung ano, DPWH dito. No, bilis. Siguro next year kapag i-vlog ulit natin yung kalsada na to, no, next year parang simentado na yata hanggang sa crossing ng Sinuda. Kasi ongoing na kasi talaga to, oh. Concreting na lang kulang, no, yung semento na lang. O yun, ano tayo? Kasi nakakatakot ng mga kalarso, siko na naman. Nakakatakot ng kalsada. Pero makakadaan yung mga 4 wheels dito mga kalars sa kalsada na to. Yun lang, saan tayo banda na ito? Sobrang taas yun. Pero okay lang to kasi maraming mga bato-bato. Yan o, mga balabal.
Skylamp yan. Parang wala lang din sa kanila no? Bahala na dyan. Basta for the safety talaga tayo ngayon, no? Secure talaga natin yung safety natin. Kasi mahirap na matumba dito. Talagang gisi ang siko mo. May mag-comment na naman, nagbisaya ka lang sana. Nagbisaya, naunta ka. Bakit magbisaya ako na gusto ko naman makapanood yung mga family ko nito sa Visayas na hindi makaintindi ng Bisaya, o di ba? Yun lang. Talagang hindi na talaga mapipigilan yung ulan mga kalars yun, no? Ulan yan, no? Wala namang problema yan sa akin mga kalars, kasi pwede naman natin itago ang mga gamit natin sa top box. At saka wala na, hindi na tayo makapag-vlog. Ito mga kalars, oh. Dito kasi sa area ng bundok na to, kapag hapon umuulan. Kaya nga instead na dumiretso tayo dun kanina sa Lurayan, dito na lang pabalik, no, sa daan natin. Kahit na hindi tayo dumaan talaga sa highway papunta pabalik dun sa Valencia, dun sa Quezon. For at least dito maano naman natin, ma-update natin yung kalsada rito. Na naman, katakot talaga yung ano. Pero pag masemento na to mga kalars, dire-diretso na yung takbo natin dito, di ba? May pabangking-bangking pa. Shoutout pala kay Sarge Travel, no? Tsaka kay bro Tripulidon. And siyempre shoutout na rin sa lahat na nagpapa-shoutout sa atin sa comment section. Ito sila. Siyempre shoutout ko na rin yung anak ko, no, si Sian tsaka si Lyra, yung mga kapatid ko, no, sa Antique, no, mga ko-teacher ko sa Sait. Shoutout sa inyong lahat. Wala ganito talaga yung kasamahan nyo for the go lagi. Kahit yung mga daan na mahirap, talagang bilisan natin kunti mga kalars. Kasi nga hirap nito kapag malakasan tayo ng ulan. Wala naman kasing ulan dun sa Valencia yata. Maliwanag dun. Dito lang naman sa bundok yung ulan. Uy, dito na pala tayo sa White Kulaman mga kalars. Yan, White Kulaman na. So dito mga kalars, no, memorable talaga yung kalsada na to sa amin, no. Dito nga muna tayo. So yun mga kalars, dito na nga tayo sa cruising, no, kung saan na memorable masyado. Kasi dati nang dumaan kami dito ni Sarge Travel tsaka ni Tripulidon, dito sa area na to, dito namin tinanggal yung mga fender ng mga motor namin. Kasi doon kami dumaan sa papunta ron, na putik masyado yung kalsada yung dati. Tapos tumawid kami doon sa ilog, no, dito sa White Kulaman. Tsaka yung kalsada na yan mga kalars, parang ano kasi, no, parang palayan. So tinulungan kami ng mga taga ron para makatawid lang, no. Almost 3 hours kami, no, na dumaan dyan. Kung hindi sana umuulan, no, magpalupad sana tayo ng drone, magpalipad sana tayo ng drone, kaso lang umuulan kasi. Yeah, let's go. Daanan natin mga kalars yung tulay na yan, no. Yan na kasi yung tapos sa tulay. Nung nakaraang daan natin yan, tapos na yan. Pero let's find out kung makatawid na ba dun sa pinakadulo yung pasada. Kasi almost ano na rin, no, 2 years. Let's go. So samantalahin natin mga kalas yung panahon, no, na hindi pa masyado malakas yung ulan. So last year nang dumaan tayo dito, simentado na to mga kalas yung kasada na to, no. Yung tulay na pala na to. Tapos may kasada pa na ginawa dyan na dyan ka pwede dumaan papunta ron kasi ginagawa yung kasada dun. So let's find out kung okay na ba yung kasada dun mga kalas. Sayang lang kasi umuulan, no. Mapaliparan sana natin mga kalas ng drone yung area na to, pero okay lang din. Meron naman tayong drone shot sa anong nakaraan. Ito yun, no. Yan. Talagang umuulan na talaga. Pero at least hindi masyadong malakas. Yun mga kalas, yung White Kulaman talaga, no.
Grabe mga kalas. Nung daan ko dito almost 2 years ago mga kalas, dito talaga yung kalsada na to talaga baon-baon yung gulong ko rito sa part na to no. Dito grabe. Pero ngayon sobrang ano na, okay na pala, madadaanan na. At least, di ba? Kahit hindi kaagad ma-semento ito. Pero ang kagandahan lang nito kasi mas mapadali no yung lahat na ang biyahe ng mga taga sa doon taga sa White Kulaman. Kasi dati mga kalas, sa vlog ko nga nung doon kami dumaan sa maputik na kalsada at saka tumawid sa ilog, talagang kinuha talaga namin yung simpatya ng barangay captain doon saka mga kagawad doon. Nakita talaga namin kung gaano talaga kahirap. Sabi nga ng mga taga ron is panay lang sila tinatangay ng baha kapag tumatawid ka tapos biglang bumaha no. Ngayon meron ng tulay tapos may kalsada, edi maganda na. O di ba, kahit hindi sementado. So ito mga kalas, yung kalsada na to, ito kung dito ka mga kalas diretso papunta ka ng Arakan, mga papuntang Arakan yung kasada na to. Ay ewan ko kung para saan to, pero dito tayo daw mga kalas daan sa kanan kasi papunta tayo ng Punchan, Quezon. So dito tayo kasi pabalik tayo ng Valencia, dito tayo sa Quezon. Simentado na yung kasada dito mga kalas, and hopefully after dyan sa isang tulay dyan sa White Kulaman din. O ito mga kalas sakop pa to ng White Kulaman. Hopefully no, after sa tulay dito na isa dito sa White Kulaman is na-concrete na rin yung kalsada. So ito mga kalas yung madadaanan ninyo kung sakaling pumunta kayo or pupunta kayo ng area na to sa crossing papuntang Arakan or papuntang Quezon. Kung nandun kayo sa sakop ng Sinuda, sakop ng Loriga, ganun, na hindi na kayo dadaan dun sa pinaka highway. Kunti lang naman yung mahirap mga kalas, and I believe next year siguro sementado na siguro yan yung kalsada na yan dyan. Hala, dito mga kalas, my god. Ito mga kalas, isa ito sa tulay ng White Kulaman. Ang last nating daan dito, rough road pa to, yung ito, yan o, White Kulaman Bridge. Rough road pa to mga kalas. Pakita ko sa inyo. Ito mga kalas yung video. Yan. Pero ngayon sementado na. Wow. Wow. Dito yung area na medyo mahirap mga kalas ng kasada kasi nga madulas yung ano dito mga kalas, yung lupa. Pero ngayon sementado na Wow. Yun lang. Hindi pa pala ito dito banda. Diyan lang pala sa tulay mismo. Pero okay na rin to. For me, okay na to. Ito na lang yung hindi na simento. Kasi pagka pagkarating natin mamaya ng simento mga kalas na area sa kalsada, simentado na lahat hanggang dun sa Punchan, Quezon. Wow. Hindi na mahirap. Kaso lang tinigilan kasi nila ng trabaho kaya nasisira ng ulan. Sana tuloy-tuloy yung trabaho na nila dito para hindi masyado masira yung kalsada rito no, gawa ng ulan. Uy, dito wow, simento na lang kulang nito mga kalas simento na lang talaga. Pero sige lang, baka soon no, malay mo may continue yung paggawa ng kalsada na to. Ito lang kasi mga kalas yung part ng rough road kasi ito. So soon dadaan ulit tayo dito papuntang Arakan. I-vlog ulit natin yung kalsada mula Punchan hanggang Arakan, na hindi na tayo dadaan dun sa area highway talaga no, na dun tayo dadaan sa Carmen, North Cotabato. Kasi malayo kasi kung dun ka dadaan. Mas malapit dito mula Punchan, Quezon papuntang Arakan. Soon babalik tayo dito mga kalas. I-vlog ulit natin yung kalsada. Dati sobrang liit ng kalsada yan dito pero ngayon no, ang ganda na, sobrang lapad. Yan.
Ito mga kalars, dahil ito na yung semento, hanggang doon sa Quezon, Punchan, Quezon, sementado na to mga kalars. So ito pala yung mga kalars yung Kalapaton. Malawak yung kasada dito. Di ba? Oh wow! So yung mga kalaso, ito talaga yung bad side ng kalsada na kung saan may bangin sa gilid. Yan o. Sayang. Kinain ng ano, nakakatakot. Dapat may ano yan dapat dito, may warning. Anyway, pwede pa rin makadaan yung mga 4 wheels dito, pero mag-ingat lang. Mga kalars, Kalapaton, sakop pa yata ito ng Kitaw-Taw. Hindi na sakop ng Sinuda, Kitaw-Taw na. Susunod pala nito is Sampaguita, sakop na ng Kibawi, diba? Ito mga kalas, ito yung mga madadaanan nyo kapag pupunta kayo ng Punchan, Quezon. Yun lang. Yan o, overlooking masyado. Wow, lain mo yun. Mayroong kasada dun mga kalas o. Punta ron. Sobrang ganda ng kasada rito. Kaso umuulan kasi no. Sabi yung kasada burluping, tingnan yung mga colors oh. Mga mais. Wow, dami rin palang mais palang na tinatanim dito. Problema ng ulan. Grabe yung makikita natin yung mga kasada sa kabila dun oh. Basta ang ganda lang ng kasada at sa mga view dito mga kalas. Parang ito yata mga kalas ang patawid mga puntang Kibawi talaga oh, ng kalsada. Simentado na. Sampaguita na I guess yan dito mga kalas no, sakop ng Kibawi. Ito Kibawi Secret Grace Academy, Sampaguita, Kibawi, Bukidnon. So yung semento kanina na kalsada parang yun yung daan papuntang sentro ng Kibawi. Soon no, hopefully no, kung bigyan tayo ng chance makakadaan tayo dun papuntang Kibawi mga kalas. Uy, market day pala dito, Sabado or para totoo bukas na market day. Ngayon lang nakalatag no. Agira ko market day yan dito, pista. Parang iba kasi kung market day lang no? Pista yata yan dito. Dito sa Sampaguita, Kibawi. Uy, buti na lang naalihis na yung kasada dito kasi may bitak ring kasada kasi andito mga kalas. Parang na landslide din. Sampaguita, Kibawi, Bukidnon. Let's go. Yun lang, umuulan dun no. Diba? Sobrang ganda ng kasada dito. Ang laki tapos biglang lumiit.
Walang hiya yan. Gawin sanang 4 lanes yan eh, no? Liit ng kasada dito eh, no? Wow. Ang ganda ng mga view dito. Kalain mo yun. May kasada pa dun mga kalakso. Ewan ko kung yun pa yata yung madadaanan natin mamaya. Ang liit kasi ng kalsada dito eh. Pero at least bintado, di ba? Wala nang problema sa ganun. Magsaysay dito mga kalas. I don't know kung sakop na ba pa rin ba to ng Kibawi, no? Kasi Kibawi yung kanina, yung Sampaguita, yung Magsaysay. Ewan ko ba kung Kibawi na sakop yan, no? Kasi malaki din yung ano ng Kibawi papunta rin dito. Ang ano lang kasi, ang Kitaw-Taw lang kasi yung scattered. Madadaanan mo dito part ng Kibawi, tapos mamaya Kitaw-Taw na naman. Like for example, madadaanan natin mamaya doon Kitubo, sakop ng Kitaw-Taw. So Magsaysay na dito. Oh my god. Oh my god. Hindi pa rin pala nasa minto yan dito. Yun. Lakas ng hangin. Ang gandahan lang dito mga kalas kasi yung gumagawa sila ng mga culvert. Ang ganda kasi talaga ng programa ng DPWS dito sa Bukidnon o sa Bukidnon o di kaya any point of Mindanao municipality or province. Talagang nagpa-function talaga yung kanilang gobyerno, no? When it comes sa concreting sa kalsada at saka rehabilitation ng mga nasisirang kalsada. Eh doon sa amin sa Antique, walang hiya yan eh. Mulat sa pool na nagmulat yung ano ko doon. Ang kalsada ganun pa rin hanggang ngayon kahit na sirang-sira na. Wow. Grabe ito yung bahada na to mga kalas. Ito baba. Sobrang taas. Ano na yan dito eh. Literal na may ano na dito. Nakalimutan ko lang. Yan, Mitibagaw pala, Mitibagaw. So dito tayo sa Mitibagaw. Dati mahirap ka dumaan dito mga kalas nung panahon nang dumadaan ako dito ng pandemic kasi may mga checkpoint. Pero ngayon maganda rin talaga, no? So sako pala to ng Kitaw-Taw, Mitibagaw. Wow. So mula dun sa Kibawi, sakop na naman ng Kitaw-Taw. Dito yun yung kasada na ano eh, no? Yan. Yun. Sira kasi itong mga kalas yung kasada na yan dyan, no? Kaya gumawa sila ng alternative route dito. Yun mga kalas, so nag-crack kasi yan, no? Kasama pa nga to pala, oh. Sayang lang eh, no? Yan, no?
Okay lang din naman mga kalas. Importante madadaanan lang, no? Panay lang kasi yung ano, tingnan nyo man, umuulan, di ba? Dito wala, doon may araw. Iba talaga yung ano, no, iba talaga yung mundo, hindi magkapare-pareho. Kaya wag mong gawing mundo siya. Yeah. Lalaki ng aso dito. Palukpukan. So maraming palukpok dito. Kasi palukpukan, barangay, balukbukan, balukbukan. Walang yan, balukbukan pala. Sorry, barangay Balukbukan mga kalers. Sakop yata to ng Kitaw-Taw. Yun lang. Kung ako mga kalas papiliin mula dun sa Sinuda pabalik sa Quezon, kung saan ang mas prefer kong daanan, ako mas prefer ko talaga to mga kalas. The reason is wala masyadong dumadaan, no, malayo ka sa disgrasya, no, do maganda yung kalsada at saka malawak ang kalsada dun sa main highway talaga. Dito malawak din naman, no, tapos wala kang kakompetensya sa kalsada. Though meron tayong dinaanan kanina ng mga rough road, pero hindi naman yun habang buhay rough road lang yun, kasi nga ongoing naman yung construction ng kalsada. Meaning hindi magtatagal, simentado na yun lahat, hindi mas mapagaan pa yung biyahe. Tsaka medyo malayo-layo rin yung Sinuda hanggang Quezon, malayo din yung mga kalors. Hindi mo lang kasi mapansin kasi sobrang bilis ng takbo mo doon kasi malawak yung kalsada eh. So kanina 1 oras lang ang tinakbo natin eh. Dito makapagpatakbo rin tayo ng mabilis mga kalors. Kasi malawak naman yung kalsada dito eh. 2 lanes lang, pero what is, kung sa view, maganda rin ang view dito. Ito kasi yung gusto ko mga kalas, yung refreshing talaga sa mata. Tingnan mo naman, never ending ang mga pananim sa gilid ng kalsada. Ang dami, no, yung mga pananim dito. Problema lang talaga, umuulan na eh, no. Pag makarating na tayo sa Kitubo, baka Kitubo na yan dito. Hindi pa ba? Panay lang yung daan natin dito, pero hindi pa rin natin ma-memorize yung kalsada eh. Kitubo na yan siguro dito mga kalas.
Kitubo na nga kasi nandito na yung tulay oh. Kitubo pala yan doon. Sakop pa to ng Kitawtaw yung Kitubo no? Malapit na tayo. Wala na, malapit na tayo sa ano mga kalas, Kunshan. Uy, umulan na nga talaga dito. Buti na naman, katatapos lang bago tayo makarating dito. Pambihira talaga. Ang galing mo talaga, Lord. Hindi mo talaga inayaan mabasa ako sa ulan. Yan, dito na pala, malapit na pala tayo mga kalaso dyan sa ano, Kunshan, Quezon. Nakakalito no. Dalawa yung kalsada, dalawang tulay din no. Ulan nga talaga dun sa bundok. So ibig sabihin kung doon pala tayo dumaan sa highway talaga, doon sa overview, sure ko basa tayo sa ulan. Biro mo yun, parang ano no, coincidence na hindi talaga tayo na ano no, nabasa ng ulan kasi dito tayo dumaan. Kasi lakas ng ulan doon no, sa bundok yun no. So dito na tayo mga kalas sa Kunshan, Quezon. Sarap sana magpalipad ng drone dito, pero baka maabutan tayo ng ulan dito eh. So yun lang mga kalas, ang nilalaman ng vlog natin na to, mula ron sa Sinuda hanggang dito sa Kunshan, Quezon no, na dumaan tayo sa White Kulaman. Update sa kalsada doon sa White Kulaman no, kung concrete na ba pero hindi pa talaga concrete. So at saka isa pa no, lakas ng ulan doon no, kung dyan tayo dumaan ako, basa talaga tayo. Pinakita ko lang sa inyo yung update ng kalsada mga kalas no, at saka madaanan na talaga yung kalsada mula doon sa White Kulaman palabas doon sa main highway no, crossing na papuntang Arakan tsaka papuntang Kunshan, Quezon. So thank you so much for always supporting kay Traveler. Ang pag-support ng Traveler is na-appreciate natin yan. So thank you so much no, all the way from Kunshan, Quezon dito sa Bukidnon, kasi pupunta tayo sa sentro talaga ng Quezon, balik sa Valenzuela City. This is Traveler saying live your passion, keep safe and God bless. Bye bye. Woohoo!